umaga po sa bawat isa. Salamat sa kabutihan ng Panginoon. Tayo ay nakakapagpatuloy. Tayo ay nakakalakad sa kanyang kalooban at nasusunod natin ng kanyang mga utos dahil lamang sa kanyang biyaya at pag-ibig sa atin. At sa umagang ito, patuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang malaman natin yung mga dapat nating gawin. At bago po tayo tumungo sa pag-aaral ng kanyang mga salita, tayo po muna ay umawit. Dinggin niyo. Dinggin niyo ang dalangin ko. Nais ko mapalapit sa inyo.
samahan niyo kami, Panginoon, sa umagang ito, sa pag-aaral namin ng iyong mga salita. Kayo po ang manguna sa amin, Panginoon. Makuha namin ang inyong mensahe, O Diyos. Samahan niyo po ako, Panginoon, sa paghayag ng inyong mga salita, O Diyos. Tanging kalooban niyo lamang ang mangyari at masabi. Sukuban niyo po kami ng inyong banal na dugo. Salamat sa inyo, Panginoon. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Tayo po mag-aaral ng kanyang mga salita. Sa Exodus chapter 7 verse 6. Ulit ko po, Exodus chapter 7 verse 6. Isang maiksing verse lamang po ito. Pero malaki yung kanyang sinasabi. Sabi po dito, inuulit ko po, Exodus chapter 7 verse 6. Sinasabi po rito, sinunod nila Moises at Aaron ang inuutos ng Panginoon sa kanila. Basahin ko po sa English. Sabi po dito, Moses and Aaron did just as the Lord commanded them. Salamat po sa Panginoon. Tulad nga po nung sinabi ko kanina, isang simpleng verse. Pero isang malaki yung magiging impact nito sa ating buhay. Sabi dito, sinunod nila Moises at ni Aaron. Balik po tayo ng mga ilang chapter para magkaroon po tayo ng background dito sa ating binasa. Ito po tayo sa Exodus chapter 3 verse 7. Sabi po dito, Exodus chapter 3 verse 7. Pagkatapos sinabi ng Panginoon, nakita ko ang paghihirap ng aking mga mamamayan sa Ehipto. Narinig ko ang paghingi nila ng tulong dahil sa sobrang pagmamalupit ng mga mamamahala sa kanila. At naawa ako sa kanila dahil sa kanilang paghihirap. Yan po yung sinabi ng Panginoon kay Moises nung nagkaroon sila ng encounter. Nakita ng Panginoon yung paghihirap ng kanyang mamamayan sa Ehipto. At ina-acknowledge niya yung suffering na kanilang nararanasan. Narinig din niya, sabi niya dito, sa English, sabi niya, I have heard them crying because of their slave drivers. Dahil yung sa pagpapahirap sa kanila, yung treatment sa kanila. Hindi naman na po bago sa atin yung tagpong itong sa Biblia. Siguro ilang beses na rin natin itong napakinggan yung pagpapahirap sa mga Israelita nung sila po ay nasa Ehipto. At sabi ng Panginoon, I am concerned about their suffering. Concern ng Panginoon o naiintindihan ng Panginoon yung paghirap ng kanyang mga mamamayan sa lugar na iyon. Kaya nais niya na palayain o magkaroon ng o maalis yung kanyang mga mamamayan sa Ehipto, katulad nung sinabi niya po dito sa verse 8. Kaya bumaba ako para iligtas sila sa kamay ng mga Ehipto at para dalhin sila sa mayaman, malawak at masaganang lupain na tinitirahan ngayon ng mga Kananeo, Hateo, Amoreo, Pariseo, Hiveo, at mga Hebuseo. Diba, nais ng Panginoon ang kanyang plano ay yung mapalaya yung mga Israelita sa pagkakabihag sa Ehipto. Kaya't nagkaroon siya ng conversation kay Moises. Pero sa mga masusunod na mga verse po nating mababasa, makikita natin doon yung pag-question ni Moises sa kanyang abilidad o sa kanyang ability para sundin yung kalooban ng Panginoon o sundin yung pinag-uutos ng Panginoon. Marami siyang mga sinasabi sa Panginoon, katulad nung sinasabi po dito sa verse 11 ng chapter 3, sabi niya sa Panginoon, pero sinabi ni Moises sa Diyos, sino po ba ako para pumunta sa Paraon at ilabas ang mga Israelita sa Ehipto? Nagkaroon siya agad ng question sa Panginoon at na-question niya yung kanyang kakayanan bilang isang tao. Dahil kung isipin natin, hindi naman po talaga madali yung pinapagawa ng Panginoon dito kung sa isip ng tao ay mabigat ito o ito ay mahirap.
dahil dun sa pamumuno ng Paraon at yung mga nangyayari doon sa Ehipto. At kung sasabihin niya na palayain ang mga Israelita ay sa kanyang isip, imposible ito ay mahirap upang lumapit sa Paraon dahil naka-question niya yung kanyang kakayanan. Pero bagamat nagsasabi siya ng mga ganong salita sa Panginoon o naka-question niya yung kanyang ability, sumasagot ang Panginoon sa kanya na binibigyan siya ng assurance na kasama niya ang Panginoon. Sabi sa verse 12 ng chapter 3 pa rin po, sabi ng Panginoon kay Moises ay sasamahan kita. Ito ang tanda na ako ang nagpadala sa iyo. Di ba nagkaroon ng pangako ang Panginoon na sasamahan kita. Katulad sa buhay natin ngayon po, may mga inuutos sa atin ng Panginoon o meron siyang mga pinapagawa sa atin na kung sa ating iisipin ay mahirap. At minsan, mas nauuna nating nakikita yung kakayanan ng ating sarili. At naka-question natin yung ating kalakasan o ating yung kakayanan na hindi natin kaya. Pero pag may inutos sa atin ng Panginoon po ay sigurado yan na ipoprovide niya rin yung kalakasan na gagamitin natin o kailangan natin upang magawa natin yung kanyang kalooban. Hindi lang siya basta nag-uutos sa atin kung hindi pinoprovide din ng Panginoon yung lakas na tutulong sa atin upang mahakbangan natin yung kanyang kalooban. At nabasa rin natin dito sa chapter 3 pa rin po, sa verse 14, sabi dito, nagpakilala ang Panginoon o pinakita niya yung katapatan niya sa kanyang mga utos. Sinabi niya dito sa English po, sabi niya, I am who I am. Sa Tagalog sabi niya, ako nga ang Diyos na ganoon pa rin. Diba kasi kahit na sa mga naunang verse ay nagkaroon na ng pangako ang Panginoon kay Moises na kasama mo ako, naharap sa Paraon. Pero nagkaroon pa rin ng pagdududa si Moises sa kanyang sarili. Pero paulit-ulit pa rin yung assurance ng Panginoon kay Moises na sasamahan niya ito. At sinabi pa nga rin doon sa mga susunod na verse, sa dulo ng chapter 3 po ay hindi sila lalabas ng Ehipto na walang dala o empty-handed. Meron silang mga dalang ginto, mga silver at mga kagamitan o mga damit na kanilang magagamit. Hindi lang sila basta lalabas, kundi meron din silang dala-dala sa kanila. At merong mga ibinigay ang Panginoon kay Moises na mga sign na para gawin niya sa harap ng Paraon, para maniwala sa kanya. Yun nga yung baston po na naging ahas at yung leperous hand. Ito yung nagkaroon ng malubhang sakit, biglang namumuti. At ito yung ipinasok niya sa kanyang damit tapos gumaling agad at na-shock o nagulat yung mga Egyptian priest na mahilig sa purity. At isa pa yung sabi ng Panginoon, kung hindi sila maniniwala sa una, gagawin yung pangalawa at hindi sila maniniwala pa rin sa pangalawa. At ito na yung pangatlo, yung magiging dugo yung tubig. At kahit gano'n na yung ibinigay ng Panginoon, marami na siyang naging tulong kay Moises. Kung isipin natin, marami ng mga sinabi ang Panginoon kay Moises na sasamahan kita, kung hindi sila maniniwala sa iyo, ganito yung gagawin mo, kung hindi pa rin, ganito. Pero nagkakaroon pa rin si Moises ng mga dahilan upang hindi sundin ang kalooban ng Panginoon. At katulad sa atin, sa buhay natin ngayon, hindi man tayo katulad po ni Moises na nasa tagpong ito, na nasa parehas na sitwasyon. Pero sa ating buhay po ngayon, sa panahon natin ngayon, nagkakaroon din tayo nung may inuutos din sa atin minsan ng Panginoon o dumadating din po tayo sa tagpo na may inuutos sa atin ng Panginoon at katulad nga po nung nabanggit ko kanina, nauuna nating nakikita yung kahinaan natin bilang tao. Dahil alam naman po natin yun na bilang isang tao, meron lang talagang limitasyon yung ating kakayanan. At kung iisipin natin yung
mga pinag-utos ng Panginoon o ilan sa kanyang mga utos, lalo na't yung mga mahihirap, ay hindi natin kayang gawin. At marami tayong naibibigay na dahilan. Pero marami ring dahilan o marami ring sinasabi ang Panginoon sa atin. Marami rin siyang pangako o marami rin siyang ibinibigay na tanda sa atin na kaya na tayo ay kanyang sasamahan. Hindi lang basta nag-uutos ang Panginoon, kung hindi yung kanyang pag-uutos ay may kasamang provision sa atin, yung ating lakas. At meron din kasamang pagtulong. Hindi lang siya basta nag-uutos sa atin, kundi yung Panginoon sa kanyang mga salita, merong kasamang kalakasan na nagsusustain sa atin upang patuloy tayong makalakad sa kanyang kalooban. Diba po, nabanggit din ni Moises yung kanyang pagsasalita na hindi maayos. Diba minsan pag tayo ay tatayo o gagamitin ng Panginoon, isa yun sa nagiging balakid sa atin, yung ating pagsasalita. Panginoon, hindi po ako magaling magsalita sa maraming tao o sa mga hindi ko kakilala o kahit doon sa mga kilala ko, hindi ako magaling magsalita. Pero, di ba po, pag hinahakbangan natin yung kalooban ng Panginoon ay minsan hindi na natin alam kung saan pa nanggagaling yung ating mga sinasabi. O minsan hindi natin naiisip kung paano natin nasabi yun, yung kabutihan ng Panginoon. Dahil lamang yun sa pagtulong ng Panginoon. Dahil katulad ng sinabi ko kanina na pag tayo ay sumunod sa Panginoon at nilakaran natin yung kanyang kalooban, yung pagpuprovide ng Panginoon ng kalakasan ay tuloy-tuloy lang din. Hindi yun napuputol sa simula, kung hindi hanggang sa matapos natin yung ating lakbayin. Tuloy-tuloy din yung pagsusustain ng Panginoon ng lakas sa atin. At katulad po dun sa ating nabasa kanina, yung sa ating pinakaunang binasa po, sa chapter 7 verse 6. Balik po tayo dun. Sabi dito, sinunod nila Moises at Aaron ang inutos ng Panginoon sa kanila. Kahit sa kanilang katandaan, di ba po, hindi naging hadlang yung kanilang edad. Kasi sabi po dito ay si Moises ay 80 years old na at si Aaron naman ay 83. Di ba, isang magpapatunay sa atin ito na kahit ano man ang edad natin, hindi ito magiging hadlang upang tayo ay makasunod sa Panginoon. Bata man tayo o tayo man ay nasa katandaan na o ano man ang ating edad, hindi ito magiging hadlang upang sundin natin yung kalooban ng Panginoon. Dahil ang kanyang kalakasan ay nagsusustain kahit sa anong taon natin sa ating buhay. Tayo ay kanyang sasamahan basta tayo ay sumunod sa kanyang kalooban. At katulad nga dun sa mga sumusunod, katulad dun sa sinabi ng Panginoon kay Moises na patitigasin niya ang puso ng Paraon upang makita nila yung kanyang kapangyarihan. At nangyari nga yung 10 salot na sinabi ng Panginoon, nagkasunod-sunod ito, yung naging dugo ang ilog Nilo, nagkaroon ng mga palaka, ng mga nuts, ng mga flies, yung kanilang mga livestock, nagkaroon sila ng mga boils, nagkaroon ng hailstorm, yung mga locusts, nagkaroon ng kadiliman sa Ehipto, at hanggang sa namatay yung mga panganay na yung mga hindi makakapagpahid sa pintuan. At plinano yun ng Panginoon upang ipakita sa mga Ehipto kung gaano makapangyarihan ang Panginoon. No, minsan nagtuturo ako ng bata, merong nagtanong sa akin na bakit daw ganun ang ginawa ng Panginoon? Bakit niya sinaktan yung kanyang mga anak o kanyang mga nilikha, yung mga Ehipto? Sabi ko dun sa bata, ang Panginoon, mabiyaya siya, pero hindi rin niya hahayaan na saktan yung kanyang mga mamamayan. Kaya hinayaan niya na ganun yung mangyari sa mga Ehipto dahil mahal tayo ng Panginoon. Hindi niya hahayaan na pahirapan tayo yung kanyang mga anak. Kaya gumagawa ng paraan ng Panginoon upang tayo ay tulungan. Kahit na sa mga tagpong ito, kamatayan yung ikinalabasan nung pagpaparusa ng Panginoon sa Ehipto dahil hinihigpitan yung kanyang mga anak o pinapahirapan. Katulad nung sa mga nabasa natin, nakikita ng Panginoon yung ating paghihirap. Nakikita niya yung o naririnig niya yung mga iyak ng kanyang mamamayan. Hindi yun nagiging
baliwala lang sa Panginoon. Mahalaga sa Panginoon yung bawat pag-iyak natin, mahalaga sa Panginoon yung ating nararamdaman. Diba? Na kaya tayong ipagtanggol ng Panginoon kahit dun sa mga matataas na tao, kahit sa mga matitinding sitwasyon sa ating buhay. Diba po, kung iisipin natin, siguro yung sa mga kaisipan ng mga Israelita nung nasa kanilang panahon na yun ay parang wala na silang wala nang katapusan yung kanilang paghihirap. Pero ipinakita ng Panginoon na kahit nasa mahirap na sitwasyon ay kaya pa rin silang ilabas ng Panginoon sa sitwasyon na yun. Katulad sa buhay natin ngayon po. Kung tayo man ay nasa sitwasyon na iisipin natin na wala nang katapusan o wala nang hangganan yung ating paghihirap na nararanasan o iyak lang tayo ng iyak sa Panginoon. Ipinapakita sa atin ng Panginoon dito na kaya niya pa rin tayong ialis sa sitwasyon na yun at kaya niya tayong tulungan dahil may habag sa atin ng Panginoon. Sa kanyang mga anak, meron siyang pakiramdam para sa atin. Meron siyang may care siya sa kung ano yung nararamdaman natin. Kahit tayo ay nahihirapan, nakikita tayo ng Panginoon. Di ba po, kung minsan nang dumating tayo sa sitwasyon na akala natin ay wala ng katapusan, pero nakaalis tayo doon, purihin ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ay mabuti, hindi niya hinahayaan na tayo ay mahirapan ng mahirapan. Minsan dumadaan tayo doon sa mga sitwasyon ng paghihirap dahil din sa ating kagagawan o sa hindi natin pagsunod sa Panginoon. Pero ang Panginoon ay palaging naan upang tayo ay alisin sa sitwasyon na yon. Basta tayo lamang ay sumunod sa Kanya at gawin natin ang Kanyang pag-uutos. Kaya't mahalaga yung pagsunod natin sa Panginoon. Dahil pinapakita natin yung pagmamahal natin at pagtitiwala natin sa Kanya. Diba? Pinapakita natin doon na mahal natin ng Panginoon at susunod natin yung kanyang mga utos at yung pagtitiwala natin sa katalinuhan ng Panginoon sa kanyang kaisipan. Dahil kung minsan na tayong napunta po sa isang sitwasyon na hindi na natin alam kung ano yung ating gagawin o hindi na natin alam kung ano pa yung magiging sunod nating hakbang, pag tayo ay sumunod sa Panginoon, may papakita dun yung pagtitiwala natin sa kanyang katalinuhan o sa kanyang kaisipan na dahil kung sa ating sariling pag-iisip lamang, hindi natin kayang solusyonan kung ano yung meron tayo. Magamat minsan naiisip natin dun sa mga maliliit na bagay na sige, ganito na lang agad yung gagawin. Di ba? Pag maliit lang yung sitwasyon, kaya natin agad isipan yun ng paraan. Pero pag yung mga malalaking sitwasyon ay minsan hindi na natin maisip kung saan pa kukuha ng solusyon. At ito yung pagsunod natin sa Panginoon, nagpapakita ng pagtitiwala natin sa kanyang pagkilos. Pero isang paalala, sa maliit man o sa malaki, dapat natin pagtiwalaan ng Panginoon. Dapat yung obedience natin ay nasa Panginoon. At sa pagsunod natin sa Kanya, napaparangalan ang Kanyang pangalan. Di ba po? Na papakita ang kadakilaan ng Panginoon o nag-glorify ang God sa Kanya, nag-glorify ang Panginoon sa pagsunod natin sa Kanya at nagkakaroon din tayo ng mas malalim pa na relasyon sa Panginoon. Dahil ito yung nararapat natin gawin na lalo na sa mga panahon ngayon, patindi na ng patindi yung mga nangyayari sa mundo, dapat mas tumindirin yung pagnanasa natin na lumapit sa Panginoon at mas lumalim yung ating relasyon sa Kanya. Tulad nga nung sinasabi ay, obedience is better than sacrifice. Diba? Mas mabuti nang tayo ay sumunod kaysa tayo ay mahirapan sa mga pwede nating maranasan kung tayo ay hindi susunod sa Panginoon. Di ba po, at the end din naman, kahit nagkakaroon tayo ng mga desisyon para sa ating sarili. At kung minsan hindi natin napipili kung ano yung inuutos ng Panginoon dahil meron tayong sariling desisyon sa ating sarili.
Sa huli, pag nakikita natin yung kahirapan sa atin ay lumalapit pa rin tayo sa Panginoon. Di ba po? Ang Panginoon talagang ating nilalapitan. Pero wag naman natin gawin na ang maging last resort natin ay ang Panginoon. Na pag walang-wala na talaga, saka lang tayo lalapit sa Panginoon. Dapat ang una nating lalapitan at ang unang maging pag-asa natin ay Panginoon, ay ang Panginoon. Sa maliit man o sa malaking sitwasyon ng ating buhay, ang Panginoon ang ating lapitan. Kaya itong verse na ito, ang ating binasa, maiksi man siya o simple man siya, pero ine-encourage tayo na yung ating total obedience ay dapat nasa Panginoon. Ang ating pagsunod ay dapat nasa Panginoon. At hindi lamang natin yung magagawa kung sa ating kakayanan, katulad nga ni Moises, bagamat maraming sinabi ang Panginoon sa kanya, nakikita pa rin niya yung kanyang kahinaan. At magagawa lamang natin yung pagsunod natin sa Panginoon sa kanyang biyaya at sa banal na Espiritu na nanahag sa atin. At magagawa lamang natin ito kung hihingin natin ng tulong at pagsama ng Panginoon. At katulad nga po nung nasabi ko kanina, hindi lang basta nag-uutos ang Panginoon kung ano yung dapat nating gawin. Kung hindi sa bawat pinapagawa sa atin ng Panginoon sa kanyang bawat sa mga utos niya sa atin, nagpo-provide din siya nung pangangailangan natin o nagpo-provide din siya nung kalakasan na kailangan natin para masustain natin o para masustain yung paglakad natin sa kanyang kalooban hanggang sa matapos natin ang lakbayin natin. Hindi lang siya basta nag-uutos o nagsasalita sa atin, kung hindi pati yung kalakasan na kailangan natin upang makapagpatuloy ay kasama sa ibinibigay ng Panginoon. At katulad nga nun, kahit maraming dahilan yung pwede nating sabihin na para hindi gawin yung kalooban ng Panginoon, marami rin siyang pangako, marami rin kayang sabihin sa atin ng Panginoon. Kung sa pagsasalita man, sabi ng Panginoon kay Moises, ako magsasalita sa iyo. Sinabi pa nga ng Panginoon doon na sino ba ang naglikha sa tao? Sino bang naglikha sa parte ng katawan ng tao? Di ba ang Panginoon? At sino ang makakatulong sa atin ng higit? Kaya ang Panginoon lang. Sa lahat ng ating ginagawa, siyang mas higit na nakakilala sa atin. At wala nang ibang makakatulong pa sa atin sa ating pangailangan, kundi ang Panginoon lamang. Basta tayo ay sumunod sa Kanya at ninanais ng ating buhay ay maging devoted sa Panginoon. Tayo ay sumunod sa Panginoon. Tayo ay sumunod sa Kanya completely, fully, and wholly sa buhay natin, buong-buo. Hindi lang dun sa tingin natin hindi natin kaya, kundi kahit dun sa mga maliliit na bagay. Kung minsan isipin natin, alam ko na agad yung solusyon dito. Kung hindi, ipanalangin muna natin sa Panginoon at sumunod tayo sa Kanyang kalooban. Aking panalangin ay kung nangyari man sa ating buhay na minsan na tayong hindi sumunod sa Panginoon, ay huwag na itong maulit sa atin dahil kung tayo ay susuway sa Panginoon, alam naman natin na hindi nagiging maganda yung resulta nito. Hindi nagiging maganda yung takbuhin ng ating buhay pag tayo ay lumilihis sa kalooban ng Panginoon. Kaya't anuman po yung pinag-uutos sa atin ng Panginoon, sa mahirap man lang sa madali, naway naisin natin na sundin ang Kanyang kalooban. Dahil yung Kanyang kalakasan ang magsusustain ng sa ating buhay, ang tutulong sa atin. Kaya't salamat sa Panginoon, nawa ay patuloy tayong lumakad sa kalooban ng Panginoon. Sundin natin ang Kanyang pinag-uutos. Katulad sa buhay ni Moises, nakita man niya yung kanyang kahinaan, o sa tagpong ito, nakita man niya yung kanyang kahinaan nung inutusan siya ng Panginoon. Marami man siyang naging ibang dahilan. Pero doon sa ating nabasa, nung sinunod ni Moises yung pinag-uutos ng Panginoon at ni Aaron, nakita natin yung naging resulta ng kanilang paghahubang. Yun yung nagawa yung plano ng Panginoon sa kanilang buhay at sa buhay ng kanyang mga mamamayan. Kung hindi lang sa kanya, kung hindi marami ding nadamay
Diba, paano kung hindi yun ang nangyari? Diba, hindi natin alam na ano kaya yung naging sunod na hakbang. Pero nakita natin doon na hindi lang siya yung nagkaroon ng benefit. Kung hindi nagkaroon din ng benefit yung mga mamamayan ng Panginoon. Kaya sa buhay natin, patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Nakikita ng Panginoon yung lahat ng ating pag-iyak sa Kanya, kung ano yung ating nararanasan, at ang Panginoon magpapadala siya lagi ng tulong. Hindi man sa gantong paraan, sa ibang paraan man, pero ang Panginoon lagi niya tayong tutulungan sa anumang sitwasyon po ng ating buhay. Kaya salamat sa Panginoon, napakabuti niya po. Diba, ano man yung mangyari sa atin, yung kanyang kamay ay patuloy na naka-stretch sa ating buhay. Patuloy siyang nakaabot sa atin at nakikita natin yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kadakilaan sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Patuloy tayong tutulungan ng Panginoon basta tayo lamang ay patuloy na sumunod sa Kanya, gaano mang kahirap. At salamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyong mga salita, O Diyos, katulad ng aming nabasa, Panginoon. Gaano man kahirap, Panginoon, yung inyong pinag-utos sa amin, Panginoon. Pero pag kami ay sumunod sa inyo, nakikita namin, Panginoon, yung katagumpayan, O Diyos, ng inyong mga salita. Alam namin, Panginoon, na yung pagsusustain nyo, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, O Diyos, sa aming buhay ay tuloy-tuloy hanggang sa matapos namin ang aming takbuhin. Kaya salamat sa inyo, Panginoon, nilalapit ko po ang inyong mga anak, O Diyos, na patuloy kaming lumakad sa inyong kalooban, O Diyos. Dumating man kami sa sitwasyon, Panginoon, sa aming buhay na minsan ay hindi kami nakasunod sa inyong kalooban, O Diyos, o nagdadalawang isip kami na gawin ang inyong kalooban. Tulungan niyo kami, Panginoon, at patawarin niyo kami, Panginoon, sa tagpong iyon sa aming buhay. Patuloy niyo po kaming samahan, O Diyos. Lumakad kami sa inyong kalooban. Magliwanag kayo, O Diyos. Gamitin niyo po ang inyong mga anak, O Diyos, para sa iba at para sa kadakilaan ng inyong pangalan. Tulungan at samahan niyo po kami, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mamuhay sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. Kayo po ang patuloy na gumabay sa buhay ng bawat isa sa amin, sa mga bawat nakikinig sa live na ito, Panginoon. Nakikita niyo po kung ano ang kanilang pinagdadaanan, O Diyos, kanilang mga silent cries, O Diyos, pati yung mga pain sa kanila, Panginoon. Kayo po ang patuloy na tumulong. Alam namin na agaran kayong magbibigay ng solusyon sa inyong mga anak. Bless niyo po ang bawat nakikinig, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magtagumpay sa kanilang mga buhay. Maraming salamat sa inyo. Ito po aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Patuloy tayong lumakad sa kanyang kalooban at isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. God bless po.